Hindi na lang tungkol sa pagod na nararamdaman, kundi sa pagod na pinipili nating dalhin. Nga eh, no? Kaya nga, kung totoo na ang pagod noon ay tahimik at ngayon ay mas nararamdaman, ang susunod na tanong ay hindi na lang, ano ang pagod? Kundi, saan ba talaga ito nanggagaling? Di ba? Saan ba talaga ito nanggagaling? Yes, yung root cause. Noon kasi tayo, pag sinabi nating pagod, pagod physical yan. Pero kasi ngayon, ang pagod natin, hindi lang sa isip, hindi lang sa katawan. So, ito yung kung papaano natin dalhin ang sitwasyon. Kapag ang sitwasyon napakadali, madali man, pero hindi natin kayang dalhin, pagod pa rin ang mararamdaman natin. Pero kahit ano yung ginagawa natin, physical man o mental man, pero hinaharap natin ito ng maayos, hindi pwede nating sabihing pagod yun eh. Nasa kung papaano natin harapin yung isang sitwasyon para masabi nating pagod tayo. Kaya nga, With ma'am. my experience po, for me right now, hindi ko naman siya na ano talaga, nararamdaman, hindi ko siya na-feel yung, Oh, you ang see? feeling ko for the past achievements sa life ko, I'm 44 right now, I'm very proud of myself na naabot ko yung ganito. But then, we have to continue kasi kahit siguro pagdating mo pa ng 50, 60, or 70, till siguro magkaapo ako, Opo. hindi ako mapapagod na alagaan yung family, yung kids, and that's all. Kahit mawala na ako sa trabaho, magre-retire na ako. So, I'm looking forward talaga na ito na yung pinili kong buhay. Hindi ako mapapagod. Magiging happy dapat tayo. Kasi pag happy ka, hindi ka talaga Totoo mapapagod. yun, Ate Tama, Sinch. Kapag ang isang bagay ginagawa natin ng masaya tayo Tama. at maluwag sa dibdib natin, hindi tayo makakaramdam Totoo ng yan. pagod. Totoo po. Kasi meron nga po kaming, kumbaga, tagline, happy pagod. Kasi Happy everyday, pagod. Ang opo, galing. everyday kasi makakaramdam ka niyan eh. Tama. Lalo pag may sakit tayo, saka we're not getting younger, tumatanda tayo, may masakit na sa tuhod. Pero lahat po yung pagod na yan nawawala. Yung meron kang kasama sa tatapik sa balikat mo, relax lang. Inom ka ng medicine mo, inom ka ng maintenance mo, may dala ako sa yung puto o ano man, nawawala yung pagod natin physically. Yung mentally po, spiritual, kapit lang tayo na huwag kang titigil. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang titigil. Sige lang, go on lang. Kasi yung pagod na yan, meron kang pupuntahan eh, na ma-achieve mo na yung dream mo sa buhay o goal mo sa buhay. Ngayon, pag tumigil ka, huwag kang i-step pabalik. Lingunin mo yung pinagdaanan mo, yung lahat ng hirap, struggle, o yung pagod mo. Asan ka ngayon? Eto na ako ngayon eh. May lakas pa na magpapatuloy. Kaya, Paano mo nagawa mapagod ka, lahat? physically, tulog ka lang, mentally, emotionally, pray. Sa taas, lahat manggagaling ng kapahingahan. Ang kapaguran kasi, kung papaano natin sinasabing pagod tayo, contributor, yung marami tayong iniisip habang gumagawa tayo. Kapag marami tayong iniisip habang gumagawa tayo, kahit konti lang yung ginagawa natin, mapapagod tayo. Pero kapag ang ating isip ay maayos at hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano, kahit anong dami ng ginagawa natin, hindi tayo napapagod. Sabi nga nila no, I just wanna share this line, no? I always put it in my note eh. Sabi nga, do what you love what you do. Parang ganun lang siya, it's a vice versa, no? So, definitely, hindi mo mararamdaman na pagod kung ano man yung ginagawa mo. Para po sa akin din, doon sa mga nakakaramdam ng, kasi sa atin, ganun tayo, we're lucky kasi magaan natin nadadala yung pagod. Doon po sa mga iba na bumibigay, nagiging mabigat sa kanila ang dalahin, siguro i-focus natin yung sarili natin na una, syempre kay Lord, na ibigay natin sa Kanya lahat. Second po, yung kasama natin sa pamilya natin, mga kaibigan natin, sabihin mo sa Kanya yung lahat ng dinadala mong emotional na pagod o pagod ka man sa katawan, humingi ka ng tulong. Huwag po tayong mahiya ng humingin tayo ng tulong na hindi naman tayo nakakaapak ng tao.